Marshall Pick, Kabanata 4381. Naging 5th grade ka na lang. Tanong ni Matian Yuan na nakakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin, junior brother? Sumagot si Yang Kai na may mahinang ngiti. Sinabi mo na silang tatlo ay mga pinarangalan na bisita sa iyong unrivaled guild, kaya imposibleng hindi mo alam ang kanilang mga pangalan. Isa kang 5th grade Heaven Opening Realm Master, kaya dapat ay may hawak kang mahalagang posisyon sa iyong sect. Ang katotohanang wala kang alam tungkol sa kanila ay nagpapakita na wala sila sa iyong sekta. Habang nagsasalita siya, nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Dahil wala sila sa iyong sekta, ano ang sinusubukan mong makamit sa pag-akit sa akin sa lugar na iyon? Ipinaliwanag ni Matian Yuan. Hindi mo naiintindihan, junior brother. Guest talaga ang madam na iyon sa sect namin, pero ang tatlong pinuno ang tumanggap sa kanya, kaya hindi alam ng man na ito ang kanyang pangalan. Kailangan pa bang itago ang anumang bagay sa puntong ito? Pinutol siya ni Yang Kai ng malamig na tingin. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, bumantong hininga si Matian Yuan at sinabing, dahil napagtanto mo na ito, tatalikuran ng Matian Yuan ang pagpapanggap. Tama iyan. Wala sa unrivaled guild ang madam na iyon. Nasaan siya? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Matian Yuan. Hindi ko alam. Kalahating taon na ang nakalipas, nakilala ko silang tatlo. Gusto siyang imbitahin ng tatlong pinuno na sumali sa unrivaled guild, ngunit tumanggi siya at umalis kasama ang kanyang mga tao. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Gayunpaman, narinig ko na sinusubukan ng mga tao mula sa Profoundiang Mountain na tugisin sila. Marahil ay nahuli na sila ngayon. May posibilidad din na patay na sila. Profoundiang Mountain. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang noo. Ipinaliwanag ni Matian Yuan. May tatlong dakilang puwersa sa Shadowless Cave Heaven, Profoundiang Mountain, Unrivaled Guild, at Twin Spirit Island. Ang bawat dakilang puwersa ay may ilang 6th grade Heaven Opening Realm Masters, at karaniwan ay hindi kami nakikialam sa mga gawain ng isa't isa. Bakit gusto silang tugisin ng mga taga-Profoundiang Mountain? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Matian Yuan. Bihira ang mga bagong dating sa Shadowless Cave Heaven. Ang kapaligiran sa lugar na ito ay pagalit at ito ay kulang sa lahat ng mapagkukunan ng paglilinang. Sa makatuwid, ang bawat bagong dating ay hihilingin na sumali sa isa sa mga puwersa, at ibigay ang kanilang mga mapagkukunan ng paglilinang. Nang marinig ang kanyang paliwanag, sinabi ni Yang Kai. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako gustong dalhin sa Unrivaled Guild? Tahimik na tumango si Matian Yuan. Tama. Bagamat kakapasok mo pa lang sa 5th grade Heaven Opening Realm, dapat ay mayroon kang ilang mapagkukunan. Sa sandaling sumali ka sa Unrivaled Guild, ang iyong mga bagay ay magiging amin. Ang iyong mga kaibigan ay medyo makapangyarihan, kaya dapat silang magkaroon ng ilang magagandang bagay sa kanila. Kaya naman, inaasahan na sila ay tinutumbok ng mga mula sa Profoundiang Mountain. Higit pa rito, ang ikalawang Mountain Lord ay isang malaswang tao, at ang madam na iyon ay medyo nakakaakit. Hindi nakakagulat na pagnanasaan siya nito. Profoundiang Mountain. Ngini siya ni Yang Kai. Ang Lady Boss ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, at pagkaraan ng maraming taon ng akumulasyon, naabot niya ang pinakamataas nito. Talaga, ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa 7th grade ay dahil sa kanyang Heart Demon Oath. Sa kabilang banda, ang chef at accountant ay bagong na-promote na 5th grade masters. Kahit na ang mga tao mula sa Profoundiang Mountain ay makapangyarihan, malamang na hindi nila maaaring saktan ang Lady Boss. Kaya dapat ay ligtas na siya sa ngayon. Ang pinakamahalagang bagay para kay Yang Kai ngayon ay ang hanapin sila. Ipinaliwanag ni Matian Yuan. Junior brother, iniimbitahan kita sa Unrivaled Guild hindi para sa iyong resources. Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti mo. Ngumisi si Yang Kai. Napakagandang nobela na pahayag iyan. Sinabi ni Matian Yuan. Ang Shadowless Cave Heaven ay isang masamang lugar. Kung hindi ka sasali sa isa sa tatlong dakilang puwersa, hindi ka makakaligtas. Tinanong ni Yang Kai. Bakit ganoon? Umiling si Matian Yuan, tila ayaw magpaliwanag. Malalaman mo ang ibig kong sabihin pagkatapos mong manatili dito ng ilang oras. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo sila kung nagsisinungaling ba itong si Maria. Ang 4th grade Heaven Opening Realm na babae ay bumantong hininga at sinabi. Tama si Brother Maria. Kung hindi ka sasali sa isa sa tatlong dakilang puwersa, malamang na mawala ang iyong buhay sa loob ng ilang taon. Ang ginang na ito ay dumanas ng pagkabigo nang mahulog siya sa Shadowless Cave Heaven noon. Matagal bago ako naka-recover. Nang marinig iyon, bumuntong hininga si Yang Kai. Bagamat ang babae ay nagpakita ng sinsero at tila hindi nagsisinungaling, ang tatlong ito ay mula sa iisang sekta sa huli.
Walang katiyakan na hindi pa sila nakagawa ng isang gawa-gawang kwento noon pa man, kaya hindi kaagad maniniwala si Yang Kai sa kanya. Ipinagpatuloy ni Matian Yuan ang pagsisikap na hikayatin siya. Kung ikukumpara, ang pagsali sa Unrivaled Guild ay ang pinakamagandang opsyon dahil 60% lang ng iyong resources ang kailangan mong iambag, ibig sabihin, 40% ang kailangan mong mapanatili. Kung sasali ka sa Profound Yang Mountain o Twin Spirit Island, kailangan mong ibigay ang 70 hanggang 80%. Umiling si Yang Kai. Hindi ako interesadong sumali sa Unrivaled Guild mo. Ang tanging dahilan kung bakit ako pumunta dito ay para hanapin ang mga kaibigan ko. Mabangis na sinabi ni Matian Yuan. Ano ang silbi ng pagiging matigas ang ulo mo, junior brother? Kakalusot mo pa lang, hindi pa nga matatag ang aura mo, kaya itong man na to ayaw kumilos laban sa'yo. Sa makatuwid, mas mabuting sumunod ka. Sinulyapan siya ni Yang Kai. Paano kung tumanggi ako? Pagkatapos ng isang buntong hininga, sinabi ni Matian Yuan. Kakaunti ang mga mapagkukunan sa mapahamak na lugar na ito. Para magtanim, wala akong pagpipilian kundi ang masaktan ka kahit sabihin mong hindi. Huwag kang mag-alala, junior brother. Itong si Ma ay hindi malupit na tao. Hanggat hindi ka masyadong matigas ang ulo, hindi kita papatayin. Napangiti si Mai. Ililigtas ko ang iyong buhay bilang pasasalamat sa iyong pagsasaalang-alang. Nagdilim ang ekspresyon ni Matian Yuan. Mukhang hindi ka talaga iiyak hanggat hindi mo nakikita ang iyong kabaong. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumigaw. Kunin mo. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, itinulak niya ang kanyang kamay kay Yang Kai. Isang makapal na world force ang sumabog mula sa kanyang palad na tila ang presyon ng isang buong mundo ay bumaba sa huli. Samantala, ang 4th Grade Heaven Opening Realm na babae at ang 3rd Grade Heaven Opening Realm na binata ay sabay na gumamit ng kanilang secret techniques at inatake si Yang Kai. Maliwanag na walang intensyon si Matian Yuan na patayin si Yang Kai. Kung hindi, maaari niyang direktang ipatawag ang kanyang artifact. Siya ay orihinal na 6th Grade Heaven Opening Realm Master, ngunit dahil sa ilang hindi magandang pangyayari sa Shadowless Cave Heaven, ang kanyang cultivation ay bumalik sa 5th grade. Sa kabila noon, isa pa rin siya sa mga nangungunang cultivator sa parehong grado. Nahaharap sa isang bagong pinopromote na 5th Grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Yang Kai, hindi na niya kailangang ilabas lahat. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng oras na ginugol nila sa pag-iipon ng lakas, kaya natural na magkaiba ang kanilang mga pamana. Sa paghaharap ng tatlong makapangyarihang Heaven Opening Masters, si Yang Kai ay tumakas noon. Bagamat nakapatay na siya ng ilang low-grade Heaven Opening Masters, kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang lakas at gamitin ang kanyang Divine Manifestation Golden Crow Casting Sun sa tuwing gagawin niya iyon, upang hindi sabihin ang katotohanan na nahaharap siya sa tatlo. Buksan ang Heaven Realm Masters sa sandaling ito, isa sa kanila sa 5th grade. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Sa kasalukuyan, isa rin siyang 5th grade Heaven Opening Masters, ngunit iba siya sa iba sa larangang ito. Matapos mabuo ang kanyang miniature universe sa kanyang katawan, isinama rin niya ito sa kanyang Small Sealed World. Ang Small Sealed World ay kinain ang maraming mga fragment mula sa Blood Monster Cave Heaven at natunaw ang pamana na iyon. Sa madaling salita, ang ilan sa mga pamana mula sa Blood Monster Cave Heaven ay naging kabisera ng miniature universe ni Yang Kai. Higit pa rito, nais ni Yang Kai na subukan ang mga limitasyon ng kanyang bagong lakas. Sa makatuwid, sa halip na katakutan ng tatlong ito, ang fighting spirit ni Yang Kai ay nag-alab habang ang kanyang mga mata ay naging masigasig. Sa pag-aakalang isang paninindigan sa pakikipaglaban, nagsimulang lumabas ang kanyang miniature universe ng World Force at sa isang kaway ng kanyang braso, 2 Moonblades ang bumaril. Parehong naglalaman ang napakalaking Moonblades ng mayamang World Force habang nakikipagsagupaan sila sa 4th Grade Heaven Opening Realm na babae at sa 3rd Grade Heaven Opening Realm na binata. Sa sandaling iyon, 2 tao ang narinig na nagsisigawan habang ang babae at ang binata ay pinaalis habang nagsasabuyan ng dugo. Ang babae ay nasa isang mas mahusay na kondisyon dahil ang kanyang mga damit lamang ang naputol, na nagpapakita ng isang patch ng kanyang maputi na balat. Sa kabilang banda, malubhang nasugatan ang binata dahil halos maputol ito sa dalawa. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pinsala ay hindi nakamamatay sa isang Heaven Opening Realm Master, kaya kailangan lang niya ng ilang oras para gumaling. Madaling nalagpasan ni Yang Kai ang kanilang blockade sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Natigilan si Matian Yuan dahil hindi niya inaasahan na kaya pa rin ni Yang Kai na ipadala ang kanyang mga nasasakupan sa ilalim ng kanyang panggigipit. Sa sandaling iyon, pareho siyang nakaramdam ng hiya at galit habang kumakapal ang World Force sa kanyang palad.
Pagkatapos tumalikod, itinulak ni Yang Kai ang kanyang palad. Kasunod ng isang malakas na boom, pareho silang napaatras. Hanggang sa lumipat sila ng paatras ng halos 300 metro ay hindi nila nagawang patatagin ang kanilang mga sarili. Sa paglipat ng kalakalan, napagtanto nila na sila ay pantay na tugma. Sa tapat ni Yang Kai, pinaikit ni Matian Yuan ang kanyang mga mata at napabulalas. Paano ito posible? Ang taong nasa harap niya ay talagang bagong 5th grade Heaven Opening Realm Master. Nang magkadikit ang kanilang mga palad kanina, naramdaman ni Matian Yuan na ang world force ng kabilang partido ay kasing yaman at makapangyarihang katulad niya, at napatunayan iyon ng resulta ng palitan. Ngunit paano iyon? Bumagsak siya mula sa 6th grade hanggang sa 5th grade, kaya sa buong 3,000 worlds, dapat walang sinuman sa 5th grade Heaven Opening Realm na katapat niya. Gayunpaman, ang binata sa harap ng kanyang mga mata ay, talaga bang nakalusot ka lang sa 5th grade Heaven Opening Realm? Takot at hindi makapaniwalang tanong ni Matian Yuan. Talaga, huminga ng malalim si Yang Kai habang siya ay nalunod sa hindi maipaliwanag na kagalakan. Ito ba ang kapangyarihan ng Heaven Opening Realm? Pakiramdam niya'y nakakakuha siya ng walang katapusang kapangyarihan mula sa kanyang miniature universe. Para bang nagawa niyang wasakin ang mundo sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kanyang kamay. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Matian Yuan. Gayunpaman, ang aura ni Yang Kai ay kapansin-pansing nag-iba-iba, kaya maliwanag na siya ay talagang nakamit ang isang pag-akyat. Kung hindi, makokontrol niya ang sarili niyang aura. Napakalakas na niya pagkatapos pa lamang na makalusot, kaya anong taas ang kanyang makakamit sa hinaharap kung bibigyan siya ng sapat na oras. Ang paniwala ay natakot kay Matian Yuan. Paano nabubuhay ang isang napakapambihirang tao sa mundong ito? Hindi mo pa lubusang ginagamit ang iyong kapangyarihan, tama. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Habang si Matian Yuan ay may time na ekspresyon, sinabi ni Yang Kai. Nagkataon lang. Hindi ko rin nagamit ng buo ang lahat ng lakas ko. Marahil ay dapat mong ihinto ang pagpigil. Kung hindi, baka masaktan ka. Nang matapos ang kanyang mga salita, sumugod si Yang Kai at direktang lumitaw sa harap ni Matian Yuan. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Matian Yuan ang isang napakalaking world force na dumidiin sa kanya, at nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya ang isang palad na lumilipad sa kanyang dibdib. Ang galit na si Matian Yuan ay umungal at hindi na nang ahas na magpigil, ganap na pinakilos ang lakas ng kanyang miniature universe, ibinuhos ang pinakamaraming world force hanggat kaya niya. Hong hong hong. Narinig ang mga pagsabog habang yumanig ang paligid. Ang napakalawak na world force ay tumagos sa rehiyon habang ang dalawang figure ay nagsasalpukan, na nagdulot ng isang malakas na bagyo. Minsan nagkita sila sa langit, minsan sa lupa. Bumagsak ang mga bundok sa kanilang paligid nang bumukas ang mga bitek sa lupa. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay parang isang baliw habang siya ay sumisigaw sa tuwa. Sunod-sunod niyang itinaas ang mga palad upang mailabas ang saya na nararamdaman sa kanyang puso. Nagulat si Matian Yuan sa kung paano lumitaw ang baliw na si Yang Kai, sa pag-aakalang ang binata ay isang uri ng battle maniac na nais lamang lumaban hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Sa sandaling ito, nahuli siya sa isang dilema. Sa pagharap sa unos ng mga pag-atake, wala siyang ibang magagawa kundi ang lumaban sa lahat ng mayroon siya kung hindi siya ay malubhang sugatan. Martial Pick, Kabanata 4382. Ang hangin ay dumarating. Pagkatapos mag-trade ng higit sa 100 galaw, naramdaman ni Matian Yuan na nagsimulang manginig ang kanyang miniature universe. Samantala, ang world force na nagmumula sa kabilang partido ay lalong lumapot sa bawat galaw, na parang walang pinakamataas na limitasyon sa kanyang output. Sa pagkamangha, si Matian Yuan ay hindi nang ahas na pigilan ang anuman. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang secret techniques at ipinatawag pa ang kanyang 5th grade artifact. Sa kabila noon, napagtanto niyang hindi pa rin siya kalaban ng kabilang partido. Tao ba talaga ang lalaking ito? Ang isang natakot na si Matian Yuan ay nag-isip na si Yang Kai ay hindi isang bagong na-promote na 5th grade Heaven Opening Realm Master. Wala pa siyang nakitang bagong 5th grade master na nagtataglay ng ganoong kalaking kapangyarihan. Ang binatang ito ay dapat na gumastos ng daan-daan kung hindi 1,000 taon ng akumulasyon sa kanyang kasalukuyang grado. Baka camouflage lang ang aura na na-expose niya. Napakadaya na tao. Bagamat si Matian Yuan ay lubos na nagalit, kailangan niyang aminin na ang kanyang kalaban ay talagang hindi kapanipaniwala. Sa kabila ng katotohanang bumagsak siya mula sa 6th grade Heaven Opening Realm, may kumpiyansa siyang talunin o kahit sino man lang sa 5th grade. Gayunpaman, hindi lamang siya nakatagpo ng gayong kalaban sa araw na ito, ngunit siya ay dahado pa.
hindi pa ito nangyari sa kanya noon. Tumigil ka, sumigaw si Matian Yuan pagkatapos makipagpalitan ng isa pang galaw sa kanyang kalaban. Dahil sa kakapusan ng mga mapagkukunan sa Shadowless Cave Heaven, walang kabuluhan ang mga hindi kailangang labanan dahil madaragdagan lamang nito ang pagkonsumo ng kapangyarihan ng isang tao. Kapag ang mga tao sa lugar na ito ay nagtagpo sa isa't isa, hindi sila gagawa ng hakbang kung hindi ito kailangan. Sa makatuwid, nang mapagtanto na si Yang Kai ay napakalakas, nagpasya si Matian Yuan na huminto sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Yang Kai. Iyon ang unang beses na nakabangga niya ang isang kalaban sa parehong grado mula noong nakapasok siya sa 5th grado Heaven Opening Realm, kaya naman gusto niyang subukan ang kanyang kapangyarihan. Sa katunayan, hindi siya gumamit ng anumang secret techniques pagkatapos ng kanyang unang dalawang Moon Blades at inilabas lamang ang kapangyarihan ng kanyang miniature upang labanan ang kanyang kalaban. Nais niyang gamitin ang laban na ito upang maging pamilyar sa kanyang bagong nahanap na lakas. Habang sila ay nakakulong sa isang matinding labanan, ang babae at binata ay nakamasid sa gilid. Kanya-kanya silang nasa 4th grade at 3rd grade, ngunit madali silang natalo ng kanilang kalaban sa mga unang sandali ng labanan. Higit pa rito, sila ay ganap na walang kapangyarihan na makialam sa kasalukuyang laban. Ang ganitong matinding labanan ay tila nalampasan ang 5th grade Heaven Opening Realm. Marahil ito ay hindi malayo sa isang labanan sa pagitan ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Biglang-bigla, ang babae ay nagpakita ng mataimtim na ekspresyon at pinagmasdan ang kanyang paligid, pagkatapos ay sinigawan niya si Matian Yuan. Parating na ang hangin, Brother Maria. Si Matian Yuan, na pagod na sa pakikitungo kay Yang Kai, ay tila natakot nang marinig iyon. Nagmamadali, gumawa siya ng isang pagkukunwari sa pagtatangkang umatras mula sa larangan ng digmaan. Tiyak, hindi pagbibigyan ni Yang Kai ang kanyang hiling. Ang gayong matinding labanan ay nakatulong sa kanya na mabilis na patatagin ang kanyang paglilinang, na lubhang kapakipakinabang sa kanya. Nang makitang walang humpay si Yang Kai, ang gulat at galit na si Matian Yuan ay sumigaw. Parating na ang hangin. Tumigil ka na. Isang naguguluhan na si Yang Kai ay nagtanong. Anong hangin? Sa paghusga sa tono ni Matian Yuan at sa ekspresyon ng babae, naisip ni Yang Kai na ang hangin, na ito ay hindi karaniwan. Iyon ay dahil ang tatlo sa kanila ay may mga nakakatakot na ekspresyon na para bang sila ay tunay na natatakot sa kung ano ang darating. Gayunpaman, si Yang Kai ay isang bagong dating sa Shadowless Cave Heaven, kaya wala siyang ideya kung ano ang hangin ito. Galit si Matian Yuan sa kanya, kaya ayaw niyang magpaliwanag ng anuman sa kanya at sinabi na lamang sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Malapit mo nang maranasan kung anong klaseng hangin iyon. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, ang artifact sa kanyang kamay ay biglang kuminang ng maliwanag. Habang inilalagay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa artifact, sinubukan niyang ibagsak ito sa ulo ni Yang Kai. Walang alinlangan na ginawa ni Matian Yuan ang lahat ng kanyang puwersa sa pag-ataking ito, kaya hindi maglalakas loob si Yang Kai na salubungin ito ng direkta at mabilis na umiwas sa gilid. Sinamantala ang pagkakataon, tumalon si Matian Yuan at sumigaw. Tumakbo. Kasunod nito, sumugod siya sa isang partikular na direksyon. Matagal na sumulyap ang babae kay Yang Kai bago niya ay nalalayan ang bigat ng binata at tumakas sa parehong direksyon. Sumimangot si Yang Kai at tumingin sa kanilang mga umaatres na figure nang walang anumang intensyon na habulin sila. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang mga kamay at dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamao. Kung mayroon siyang ganitong uri ng kapangyarihan noon, hindi na niya kailangang magtago at gamitin lamang ang 9 Heavenly Layers Grand Array para palayasin ang kanyang mga kaaway, na tanging magagawa niya ng salakayin ng 100 Sects Alliance ang Voidland. Kung mayroon siyang ganitong uri ng kapangyarihan sa oras na iyon, hindi siya magiging walang kapangyarihan sa pag-counterattack noong kinubkob siya ni Shen Liang at Jiang Yunshan mula sa Heavenly Sword Union sa labas lamang ng Void Territory. Sa kasalukuyan, sa wakas ay mayroon na siyang sariling kapangyarihan. Sa 3,000 mundo, hindi kailanman maituturing na mahalaga ang isang tao kung hindi man lang sila isang Heaven Opening Realm Master. Ang panimulang punto ng 5th grade Heaven Opening Realm ay isang letdown dahil ginugol niya ang maraming taon sa pagsisikap na direktang maging isang high grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, sa halip na walang katapusang maghintay para sa isang panaginip na maaaring hindi man lang magkatotoo, ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay ngayon ay higit na totoo. Sa makatuwid, hindi pinagsisihan ni Yang Kai ang desisyong ginawa niya. Kung ang labanan ay natuloy, si Yang Kai ay may kumpiyansa na patayin si Matian Yuan kahit na siya ay bahagyang masugatan bilang isang gastos. Gayunpaman, walang awayan ng dugo sa pagitan nila, kaya hindi na kailangang maging walang awa si Yang Kai.
Gayunpaman, pagkatapos ng labanan, nagkaroon siya ng mas direktang pag-unawa sa kanyang kasalukuyang lakas. Maya-maya pa, naramdaman niya ang simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha na parang isang hindi nakikitang kamay na kinakalikot ang kanyang buhok. Umihip talaga ang hangin. Maingat na siniyasat ni Yang Kai ang hangin ngunit wala siyang nakitang kakaiba tungkol dito, kaya nagtaka siya kung bakit ngayon lang lumitaw na takot si Matian Yuan at ang iba pa. Sa pagbanggit ng hangin, ang lahat ng kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto, at pinili ni Matian Yuan na makipagpalitan ng mga pinsala sa kanya upang lumikha ng isang pagbubukas upang umatras. Habang umiiling si Yang Kai, natukoy niya ang direksyon at humakbang pasulong. Nakilala ni Matian Yuan ang Lady Boss at ang iba pa, ngunit wala siyang ideya kung nasaan sila ngayon. Sa kabilang banda, hinahabol sila ng mga tao mula sa Profound Yang Mountain. Naramdaman ni Yang Kai na makakahanap siya ng ilang mga pahiwatig sa pamamagitan ng pagpunta sa Profound Yang Mountain at pagtatanong sa kanila tungkol dito. Gayunpaman, wala siyang ideya kung nasaan ang Profound Yang Mountain. Sa sandaling iyon, nagsisi siya na hindi niya muna tinanong si Matian Yuan at ang iba pa tungkol sa lokasyon nito. Mabilis na lumakas ang hangin. Maangin pa rin ang nakalipas, ngunit ngayon, itinaas ng unos ang lahat ng buhangin sa hangin, na naging dahilan upang imposibleng makakita ng malinaw si Yang Kai. Noon niya napagtanto kung bakit ang Shadowless Cave Heaven ay napakatiwangwang. Dahil sa napakasamang kapaligiran, kakaiba kung mataba ang lugar na ito. Hindi mahalaga kung ito ay isang regular na bagyo lamang, ngunit ang problema ay ang hangin ay lubhang kakaiba dahil ito ay nakakalusot sa laman ng isang tao, na nagparamdam sa kanya ng matinding sakit sa kanyang buong katawan, na parang siya ay paulit-ulit na pinutol ng hindi mabilang na mga kutsilyo. Bukod doon, ang hangin ay maaaring tumagos pa sa kanyang miniature universe. Nang tingnan lamang ni Yang Kai ang kanyang miniature universe ay nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapagtanto niya na ang hangin ang naging dahilan ng pagkagulo ng lugar. Kahit na ang pundasyon ng kanyang miniature universe ay sinisira ng unos na ito. Sa sandaling iyon, napatulala siya dahil hindi siya makapaniwala na may nakakatakot na hangin sa mundong ito. Pagkatapos, naalala niya na binanggit ng babaeng 4th grade Heaven Opening Realm na si Matian Yuan ay orihinal na 6th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit dahil sa ilang hindi magandang pangyayari, bumalik siya sa 5th grade. Tila may kinalaman ang mga pangyayari sa kakaibang hangin ito. Hindi lang napakasakit ng hangin ito, ngunit nagawa rin itong durugan ang miniature universe ng isang Heaven Opening Realm Master, pinatuyo ang kanilang world force at sinira ang kanilang pundasyon. Hindi mahalaga kung ito ay nangyari ng isang beses o dalawang beses, ngunit kung ang isang tao ay kailangang tiisin ito ng paulit-ulit, ang pamana ng kanilang miniature universe ay permanenteng hihina, at ang kanilang grado ay babagsak. Dapat ay ganoon kung paano nahulog si Matian Yuan sa 5th grade mula sa 6th grade. Bukod dito, ito ay simula pa lamang. Sa paglipas ng panahon, tumindi ang unos hanggang sa puntong hindi nang ahas si Yang Kai na magpabeya. Mabilis na ipinatawag ang kanyang Asher Dragon Spear, naghukay siya ng malalim na butas sa pagtatangkang maghanap ng kanlungan sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ito ay walang saysay. Kahit na lumubog siya ng ilang libong metro sa ilalim ng ibabaw, ang hangin ay tila halos hindi materyal at tumagos sa lupa, na pumapasok sa kanyang miniature universe sa proseso. Tila walang lugar sa Shadowless Cave Heaven na ligtas mula sa hangin ito. Siyempre, dapat may mga lugar sa Shadowless Cave Heaven kung saan maiiwasan ng isa ang hangin. Kung hindi, lahat ng Heaven Opening Realm Masters sa lugar na ito ay napatay na kasunod ng pagbagsak ng kanilang miniature universe. Hindi bababasa, ang mga lugar kung saan nakabatay ang tatlong dakilang puwersa ay dapat na mga ligtas na zona. Tila hindi tumitigil ang unos. Kahit na sinusubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya upang labanan sa ilalim ng lupa, ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang silbi. Kaya lang niyang tiisin ang hindi masabi nitong sakit habang nagdadasal na sana ay mawala na ang nakakatakot na hangin. Ang hangin ay naglaho ng biglaan gaya ng pagdating nito, na wala pagkalipas ng isang oras. Nang makalabas si Yang Kai sa butas na hinukay niya, siya ay tuluyang nabugbog. Hindi lang ang buhok niya ang magulo, pati ang balat niya ay natatakpan din ng mga hiwa. Hindi mahalaga ang mga sugat na ito sa laman dahil mabilis siyang gumaling sa tibay ng kanyang pangangatawan. Gayunpaman, ang pagkawala ng pamana sa kanyang miniature universe ay nagpasakit sa kanyang puso. Ang kapaligiran sa miniature universe ay hindi nagbago habang ang araw at ang buwan ay gumagalaw pa rin sa paikat na paraan. Gayunpaman, nakita ni Yang Kai na ang pamana sa kanyang miniature universe ay nabawasan ng humigit kumulang 10%. Sa madaling salita,
kung makatagpo siya ng parehong uri ng hangin 10 beses, ang kanyang miniature universe ay madidistable at babagsak, napapatay sa kanya. Ang matinding pagkawala ay nagpasakit sa kanya ng higit kaysa sa mga sugat sa kanyang katawan. Aabutin siya ng napakatagal bago niya maibalik ang 10% na ito. Sa madaling salita, pinawi ng Unos ang mga taon ng mahirap na paglilinang. Ano iyon hangin? Bakit kakaiba? Matapos ipasok ang isang dakot ng heaven opening pills sa kanyang bibig, maingat na sinuri ni Yang Kai ang kanyang miniature universe. Ito ang unang pagkakataon na pinino niya ang heaven opening pills mula nang umakyat siya sa heaven opening realm. Habang ang mga table tasks ay natunaw sa kanyang tiyan, ang mga gamot na efficacious ay dumaloy sa lahat ng kanyang mga organo at naging world force, na ginamit upang mapunan ang pamana ng kanyang miniature universe. Ang isang dakot ng mga table tasks ay ganap na napino pagkatapos lamang ng ilang paghinga, na ikinagulat ni Yang Kai. Hindi nakapagtataka na ang Heaven Opening Realm Masters ay nangangailangan ng maraming cultivation resources. Dahil sa rate na ito, nakapagpino siya ng higit sa 10,000 Heaven Opening pills sa isang araw, 200,000 pills sa isang buwan, at 3 hanggang 4 na milyong pills sa isang taon. Ang ginawang pagkalkula ay batay sa katotohanan na siya ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm. Ilang pildores ang kailangan niya kapag umakyat siya sa 6th grade o sa 7th grade. Gaano katagal bago siya makakamit ng asenso kung umaasa lang siya sa pagpino ng heaven opening pills? Ilang table tasks ang gagamitin sa proseso. Hindi nang ahas si Yang Kai na patuloy na isipin ito dahil ang bilang na iyon ay tiyak na astronomical. Noong una ay inakala ni Yang Kai na ang heaven opening pills na naipon niya sa Voidland ay sapat na, ngunit ngayon ay tila siya ay napakamali. Pagkatapos ng lahat, kapag ang Great Emperors at ang mga cultivator mula sa Star Boundary ay umakyat sa Heaven Opening Realm, kakailanganin nila ng napakaraming Heaven Opening pills para patuloy na maglinang. Hindi katakataka na ang Heaven Opening Realm Masters ay nauuhaw sa cultivation resources dahil napakabagal nito sa pagpino ng Heaven Opening pills. Magiging mas mabilis na pinuhin ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng iba't ibang mga grado, ngunit mangangailangan din iyon ng maraming pera. Gayunpaman, kung ang isang tao ay mayaman, malamang na hindi nila ito tatutol. Kung ikukumpara, mas mainam na palakasin ang pamana ng miniature universe ng isang tao sa pamamagitan ng pagpino ng mga mapagkukunan ng paglilinang kaysa sa heaven opening pills. Martial Pick, Kabanata 4383, Shadowless Astral Wind. Pinino ni Yang Kai ang opening heaven pills habang sinusuri ang kanyang miniature universe. Ang nakapangangilabot na Unos ay naging sanhi ng kanyang miniature universe sa gulo. Bigla siyang natigilan saglit bago siya nag-zoom in sa isang partikular na lugar sa kanyang miniature universe. Iyon ang lugar kung saan matatagpuan ang manifestasyon ng kanyang tall-earing evergreen divine manifestation. Isa itong napakalaking sinaunang puno. Ang paligid ng dambuhalang puno na natatakpan ng korona ng puno ay ganap na hindi nasira. Hindi makita ni Yang Kai ang anumang bakas na naiwan ng Unos. Para bang ang nakakatakot na hangin ay hinaranggan ng kung ano sa paligid ng lugar na ito. Sumimangot si Yang Kai at maingat na sinuri ang iba pang bahagi ng kanyang miniature universe. Maaari niyang kumpirmahin na ang lahat ng iba pang mga lugar ay nasira ng hangin maliban sa lugar na ito. Ang pagtuklas na iyon ay nagpaningning ng kanyang mga tingin habang iniisip na ang kanyang tall-earing evergreen ay maaaring mapaglabanan ang epekto ng hangin, kaya naman ang lugar na ito ay ganap na hindi nasira. Sa kasamaang palad, hindi niya pinansin ang lugar na ito nang pinahihirapan siya ng Unos. Kung hindi, masinsinan niya itong pinagmamasdan. Hinihintay na lang niya na muling hamampes ang hangin bago niya masubukan ang kanyang haka-haka. Kung tama ang kanyang teorya, magkakaroon siya ng paraan para protektahan ang kanyang sarili sa Shadowless Cave Heaven. Sa pinakakaunti, hindi niya kailangang mag-alala na ang kanyang miniature universe ay masira kapag hamampes ang hangin. Pagkatapos pagsamahin ang sarili, umalis si Yang Kai. Wala siyang ideya kung nasaan ang Profound Yang Mountain, ngunit naisip niya na malalaman niya ang tungkol dito kung makakatagpo siya ng iba. Sinabi ni Matian Yuan na mayroong 3 pangunahing dakilang puwersa sa Shadowless Cave Heaven, at lahat ng cultivator ay kabilang sa isa sa kanila. Iyon ay dahil ang isang cultivator ay hindi makakaligtas kung siya ay tumanggi na sumali sa isa sa mga dakilang puwersa. Marahil ngayon lang nagtago ang lahat dahil sa hangin, dahil habang sumusulong si Yang Kai, wala siyang nabangga. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakita niya ang 2 figure na dumaan mula sa gilid ng kanyang mata. Nagmamadali, sumulong si Yang Kai at humabol sa kanila. Nang madetect ng 2 tao ang presensya ni Yang Kai,
Agad silang tumigil sa kanilang mga landas at pumihit ng may pagbabantay, naghahanda para sa isang labanan. Lumapag si Yang Kai sa isang lugar sa harap nila at pinalaki sila bago matuklasan na pareho silang nasa 4th grade heaven opening realm. Ang isa sa kanila ay mukhang magaspang habang ang isa naman ay matangkad. Sa sandaling naramdaman nila ang aura ng 5th grade heaven opening realm ni Yang Kai, nag-ingat sila at sumigaw ang mukhang magaspang na lalaki. Sino ka? Bakit mo kami sinundan? Huwag magpanik, wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang magtanong ng direksyon. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao nang nakangiti. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, pagkatapos ay nagtanong ang mukhang magaspang na lalaki na may awkward na ekspresyon. Saan mo gustong pumunta? Nagtanong si Yang Kai. Nasaan ang Profound Yang Mountain? Ang mukhang magaspang na lalaki ay tila hindi makapaniwala. Hindi mo alam kung nasaan ang Profound Yang Mountain. Ang isang lalaki ay tila mas matalino habang siya ay may naisip at palihim na kausap ang kanyang kasama. Noon lang napagtanto ng mukhang magaspang na lalaki ang isang bagay at nagtanong. Kaka-rating mo lang ba sa Shadowless Cave Heaven, senior brother? Ang mga bagong dating lamang ang magiging walang alam tungkol sa lokasyon ng Profound Yang Mountain. Tama iyan, tumanggo si Yang Kai. Hindi sinasadyang nahulog ako sa lugar na ito at nabalitaan kong may 3 malalaking puwersa. Walang duda na ang Profound Yang Mountain ang pinakamalakas, kaya gusto kong sumali dito, ngunit hindi ko alam kung saan ito matatagpuan. Kaya naman gusto kitang tanungin tungkol dito. Paumanhin kong nasaktan kita sa anumang paraan. Nang marinig iyon, ang mukhang magaspang na lalaki ay natawa. Nakikita ko, akala ko ay pagnanakawan mo kami. Tama ka, sa 3 dakilang puwersa sa Shadowless Cave Heaven, ang Profound Yang Mountain ang pinakamagaling. Mayroon kaming 4 na Great Mountain Lords, na lahat ay 6th grade Heaven Opening Realm Master. Ang First Mountain Lord ay kahit isang hakbang lang ang layo mula sa 7th grade Heaven Opening Realm. Ang Unrivaled Guild ay mayroon lamang 3 6th grade habang ang Twin Spirit Island ay may 2. Hindi sila karapat-dapat ihambing sa ating Profound Yang Mountain. Lumiwanag ang tingin ni Yang Kai nang marinig niya iyon. Kayo bang dalawa ay taga Profound Yang Mountain? Hindi niya inaasahan na ang mga unang taong nakabangga niya ay mula sa Profound Yang Mountain. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na hindi ito nakakagulat. Mayroon lamang 3 dakilang puwersa sa Shadowless Cave Heaven. Dahil nakilala niya ang mga tao mula sa Unrivaled Guild, inaasahan na makakatagpo rin siya ng mga tao mula sa Profound Yang Mountain. Nakangiti ang mukhang magaspang na lalaki. Tama. Isang tuwang-tuwa na si Yang Kai ay nagsabi. Nagkataon lang. Okay lang ba na ihatid mo ako sa Profound Yang Mountain? Siyempre, kung hindi komportable para sa iyo, maaari mo lang sabihin sa akin ang mga direksyon at ako mismo ang pupunta doon. Nakipagpalitan ng tingin ang mukhang magaspang na lalaki sa kanyang kasama at palihim na nakipag-usap sa kanya bago tumanggo. Wala naman tayong anumang mahahalagang gawain na dapat asikasuhin. Dahil handang sumali si Senior Brother sa Profound Yang Mountain, naniniwala ako na tatanggapin ka ng Mountain Lords. Dadalhin ka namin sa headquarters ngayon. Ang 5th grade Heaven Opening Realm Master ay itinuturing na medyo makapangyarihan sa Shadowless Cave Heaven, kaya kahit sinong dakilang puwersa ay malugod siyang tatanggapin. Bukod dito, ang isang bagong dating ay kailangang ibigay ang isang malaking bahagi ng kanyang mga mapagkukunan. Kapag nangyari iyon, makakakuha sila ng ilang mga reward sa pagdadala ni Yang Kai sa sect. Iyon din ang dahilan kung bakit gustong akitin ni Matian Yuan si Yang Kai sa Unrivaled Guild. Maraming salamat, naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao nang may pasasalamat. Tumawa ang mukhang magaspang na lalaki at sinabing, huwag mo nang banggitin, senior brother. Kung sasali ka sa Profound Yang Mountain, magiging isang pamilya tayo. Pareho kaming mahina, kaya kailangan mo kaming alagaan sa hinaharap. Mabuti, nakangiting sagot ni Yang Kai. Pagkatapos, natukoy nila ang direksyon at dumiretso sa Profound Yang Mountain. Bilang isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, si Yang Kai ay tila medyo madali, kaya gusto siya ng 2 lalaki na kaibiganin. Kaya naman, nagkaroon sila ng masayang kwentuhan habang papunta sa kanilang destinasyon. Ang 2 sa kanila ay biological brothers na ang apelyido ay Wei. Habang nagsasalita sila, tahasan nilang tinanong ang background ni Yang Kai. Si Yang Kai ay prangka habang binanggit niya na siya ay mula sa Voidland. Habang nangangaso ng kayamanan sa Shattered Heaven, hindi sinasadyang nahulog siya sa Shadowless Cave Heaven. Ang Voidland ay isang napakabagong dakilang puwersa habang ang mga taong ito ay nanirahan sa Shadowless Cave Heaven sa loob ng maraming taon, kaya wala silang alam tungkol sa lugar na pinanggalingan ni Yang Kai. Dahil dito, hindi nila maisip kung nagsasabi ng totoo si Yang Kai. Gayunpaman,
Anuman ang background ng isang tao, wala itong silbi sa Shadowless Cave Heaven. Minsan ay may isang disipulo mula sa isa sa mga Cave Heaven na nahulog sa lugar na ito at inisip ang kanyang sarili na mas mataas kaysa sa iba, ngunit siya ay napunta sa isang miserableng kalagayan. Marahil ay lihim siyang pinatay ng isa sa mga nangungunang cultivator dito. Iminungkahi ng aura ni Yang Kai na siya ay isang 5th grade Heaven Opening Realm Master habang ang Wei Brothers ay nasa 4th grade lang, kaya naman naging magalang sila sa kanya. Dumating ang isang sandali na naisip ni Yang Kai na ito na ang tamang oras para magtanong tungkol sa hangin. Nga pala, nakatagpo ako ng kakaibang uno sa mapahamak na lugar na ito kalahating araw na ang nakalipas. Ano iyon? Bakit hindi ko pa rin ito naiwasan kahit na ilang libong metro na ako sa ibaba ng lupa? Sa pagbanggit ng nakakatakot na hangin, ang Wei Brothers ay hindi maiwasang manginig. Ang nakatatandang Brother Wei ay tumingin sa kanya na may awkward na ekspresyon at nagtanong. Ikaw ay sumubsob sa lupa upang maiwasan ang hangin, Senior Brother Yang. Oo. Nagpalitan ng tingin ang Wei Brothers at tila naglalakad sa memory lane. Pagkatapos, humagalpak ng tawa ang Senior Brother Wei. Iyan ang ginawa namin noon, ngunit ito ay ganap na walang silbi. Hindi maiiwasan ang hangin. Hindi lamang ito makakarating sa ilalim ng lupa, ngunit ito rin ay pumutok sa ating miniature universe. Nagdusa kami ng napakalaking pagkalugi dahil doon. Paulit-ulit na tumango si Yang Kai. Iyon ang nangyari sa akin. Ang aking miniature universe ay nasa gulo ngayon. Dagdag pa ng Junior Brother Wei. Dahil bagong dating ka, inaasahan na wala kang alam tungkol dito. Tinatawag namin ang kakaibang hangin na iyon na Shadowless Astral Wind, ngunit walang nakakaalam kung ano talaga ito. Nagagawa ng hangin na tumagos sa anumang uri ng hadlang upang maabot ang bawat punto sa Shadowless Cave Heaven, ilang mga espesyal na lugar lamang ang ligtas mula rito. Hindi mo maiiwasan ang hangin kahit saan pa, sinabi ng Senior Brother Wei. Ang mga lugar na ito ay ang headquarters ng 3 dakilang puwersa sa Shadowless Cave Heaven. Ang lokasyon ng Profoundiang Mountain ay ang pinakamalaking. Sa tuwing darating ang Shadowless Astral Wind, lahat tayo ay kailangang iwasan ito. Kung hindi, tayo ay daranas ng malaking pagkalugi. Sa pagkaunawang iyon, tumango si Yang Kai. Hindi nakakagulat na ang taong nakasalubong ko kanina ay nagsabi sa akin na hindi tayo makakaligtas sa Shadowless Cave Heaven kung hindi tayo sasamahan ng isa sa 3 dakilang puwersa. Paulit-ulit na tumango si Senior Brother Wei. Totoo. Kung walang masisilungan, mawawala sa isang tao ang lahat ng pamana sa kanyang miniature universe dahil sa hangin, at kapag gumuho ang miniature universe, mamamatay sila. Isang nag-aalalang si Yang Kai ang nagtanong. Ang headquarters lang ba ng 3 dakilang puwersa ay ligtas mula sa hangin sa Shadowless Cave Heaven? Sa kasong iyon, ang Lady Boss at ang iba pa ay malamang na nasa isang kakilakilabot na kalagayan ngayon. Isang taon na ang nakalipas mula nang mahulog sila sa Shadowless Cave Heaven, kaya tiyak na maraming beses na nilang naranasan ang Astral Wind, na tiyak na magkakaroon ng negatibong epekto sa kanilang miniature universe. Umiling ang Junior Brother Wei. Hindi eksakto. Mayroong ilang mas maliliit na lugar kung saan ang isang tao ay maaaring sumilong mula sa hangin, ngunit hindi sila maaaring tumanggap ng maraming tao. Sumunod naman ang Senior Brother Wei. Upang maging tapat sa iyo, kahit ang headquarters ng 3 dakilang puwersa ay hindi ganap na immune sa Shadowless Astral Wind, kaya lang ay hindi gaanong matindi ang impact kapag nagtatago tayo sa loob ng mga lugar na iyon. Kahit na may iba pang mga silungan, wala sa kanila ang kasing ganda ng headquarters ng 3 dakilang puwersa. Sa gilid, tumango ang Junior Brother Wei bilang pagsang-ayon. Napakunot ang noo ni Yang Kai. Mukhang hindi talaga tayo makakaligtas kung hindi tayo sasali sa isa sa 3 dakilang puwersa. Tama iyan. Umiwas si Yang Kai at nagtanong. Wala bang nakaligtas sa mga nakaraang taon habang hindi kasama sa isa sa 3 dakilang puwersa? Wala naman. Natikman mo ang Shadowless Astral Wind kanina, Senior Brother Yang. Kahit na ikaw ay isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, sa tingin mo ilang beses mo itong matitiis. Bamulong ang Junior Brother Wei. Naaalala ko na may 3 tao na nasa labas ng 3 dakilang puwersa ngayon. Iniisip ko kung kamusta na sila. 3 tao. Mukhang nagulat si Yang Kai. Sino sila? Bakit hindi sila bahagi ng 3 dakilang puwersa? Sinulyapan ng Junior Brother Wei ang kanyang Senior Brother, hindi alam kung dapat ba niyang pag-usapan ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, ang nakatatandang kapatid na Wei ay nangatuwiran. Si Senior Brother Yang ay sasali sa Profoundiang Mountain, kaya walang dahilan para hindi natin masabi sa kanya. Noon nagpatuloy ang Junior Brother Wei. Senior Brother Yang,
sabi mo gusto mong sumali sa Profound Yang Mountain, ngunit alam mo ba ang aming mga patakaran? Pakisabi sa akin ang tungkol sa kanila. Kung sasali ka sa Profound Yang Mountain, maaari kang manatili sa mahusay na puwersa pagdating ng hangin upang maiwasang mapinsala. Gayunpaman, ang cultivation resources sa Shadowless Cave Heaven ay napakakapos, kaya bawat bagong dating ay kailangang ibigay ang 80% ng kanilang cultivation resources sa pagsali. May narinig akong ganyan. Tumanggo si Yang Kai. Noon ay nakahinga ng maluwag ang junior brother Wei, sa pag-aakalang tiyak na sinubukan ng ibang malalaking puwersa na akitin si Yang Kai na sumama sa kanila, ngunit tinanggihan niya sila. Hanggang sa natikman niya ang Shadowless Astral Wind ay nagpasya siyang sumali sa Profound Yang Mountain. Martial Pick, Kabanata 4384. Wala sa kanila ang makakalaban. Sa katunayan, ang parehong bagay ang nangyari sa Wei Brothers sa nakaraan. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang handang ibigay ang isang malaking bahagi ng kanilang sariling mga mapagkukunan sa ibang tao. Gayunpaman, sa sandaling matikman ng isang bagong dating ang Shadowless Astral Wind, sila ay magiging sabik na sumali sa isa sa 3 dakilang puwersa nang walang sino mang umaakit sa kanila. Kung hindi sila makakaligtas sa Shadowless Cave Heaven. Habang inaalala ng Wei Brothers ang nakaraan, ngumiti sila ng mapait. Matapos pagsamahin ang sarili, nagpatuloy ang junior brother Wei. May 2 lalaki at 1 babae. Lahat sila ay medyo makapangyarihan. Ang babae ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm habang ang mga lalaki ay nasa 5th grade. Pagdating nila sa Shadowless Cave Heaven, nagkataong dumaong sila sa isang lugar sa labas lang ng Profound Yang Mountain. Napansin sila ng mga Mountain Lord at sinubukan silang isama sa ating dakilang puwersa. Nangako pa ang 2nd Mountain Lord sa babae na siya ang magiging 5th Mountain Lord. Gayunpaman, tinanggihan niya ang alok. Ang 5th Mountain Lord, bakit tinanggihan ng babae ang magandang alok? Naguguluhan na tanong ni Yang Kai. Ang junior brother Wei ay nagpaliwanag na may isang walang magawang ngiti. Sa katunayan, ang ating 2nd Mountain Lord ay may problema. Napakalasavious kasi niya. Ang babae ay nakakaakit, at siya ay kasing lakas ng 2nd Mountain Lord. Sa makatuwid, ipinahayag niya na ang babae ay kailangang maging kapareha niya bago siya maging 5th Mountain Lord sa Profound Yang Mountain. Marahil ang babae ay mula sa isang malakas na background, kaya siya ay medyo mainitin ang ulo. Pagkatapos ng pagtatalo, nakipag-away siya sa 2nd Mountain Lord. Anong sumunod na nangyari? Tanong ni Yang Kai. Bagaman makapangyarihan ang babae, hindi niya kayang lumaban sa napakaraming tao ng mag-isa. Mayroong 4 na 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Profound Yang Mountain, kaya inaasahan na hindi siya makakapareha sa kanila. Nagsanib puwersa ang Mountain Lords at nasugatan siya, ngunit nakatakas siya sa huli. Galit na galit ang 2nd Mountain Lord kaya't saglit niyang hinabol sila ngunit walang resulta. Kahit na galit si Yang Kai, nagkunwari siyang walang pakialam. Nagpatuloy ang senior brother Wei. Hindi nila pababayaan ang babaeng iyon. Bagamat makapangyarihan siya, mapipigilan siya ng Mountain Lords na tumakas kung gagawin nila ang lahat. Gayunpaman, ang Shadowless Cave Heaven ay naiiba sa labas ng mundo dahil kakaunti ang mga mapagkukunan dito. Walang sino man ang handang gumawa ng hakbang maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Iyon ay dahil ang pakikipaglaban ay kumakain ng maraming kapangyarihan. Kung gusto ng Mountain Lords na patuloyin ang babae sa oras na iyon, kailangan nilang magbayad ng mabigat na presyo. Iyon ang dahilan kung bakit nila siya pinakawalan. Ang junior brother Wei ay tumanggo. Matagal na panahon na ang lumipas mula noong pangyayaring iyon. Malapit na yata kumilos ang 2nd Mountain Lord. Kahit na nakahanap ng masisilungan ang tatlo, tiyak na hamina na ang kanilang lakas dahil kailangan nilang patuloy na labanan ang Shadowless Astral Wind. Tiyak, madali silang matatalo ng 2nd Mountain Lord ngayon. Tanong ni Yang Kai, alam mo ba kung nasaan silang tatlo ngayon? Binigyan siya ng senior brother Wei ng kakaibang tingin. Bakit mo ito tinatanong, senior brother Yang? Ngumiti si Yang Kai, nagtataka lang. Ang walang pag-aalinlangan na senior brother Wei ay umiling at sumagot. Hindi namin alam kung nasaan sila ngayon, ngunit dapat itong malaman ng 2nd Mountain Lord. Pagkatapos, itinuro niya ang harapan. Naroon ang Profound Yang Mountain. Ito ang 2nd Mountain Lord na namamahala sa buwang ito kaya isasama ko muna kayo sa kanya. Pagkatapos mong sumali sa Profound Yang Mountain, maaari tayong magkaroon ng maayos na pag-uusap. Maraming salamat, tumanggo si Yang Kai. Mayroong higit sa 10 bundok sa Profound Yang Mountain. Kung titingnan mula sa malayo, makikita ng isa ang maraming palasyo na nakakalat sa paligid ng mga bundok, at medyo maraming mga cultivator ang nakikitang gumagalaw.
Ang mga taong makapasok sa Shadowless Cave Heaven ay pawang Heaven Opening Realm Masters. Sa daan patungo sa kanilang destinasyon, may mga taong bumabati sa Wei Brothers at nagtatanong tungkol sa background ni Yang Kai. Ang Wei Brothers ay ganap na tapat sa kanila, at nang marinig ang kanilang paliwanag, ang mga taong ito ay tila naiinggit. Iyon ay dahil si Yang Kai ay dinala sa Profound Yang Mountain ng Wei Brothers. Pagkatapos niyang ibigay ang 80% ng kanyang mga mapagkukunan, ang Wei Brothers ay makakakuha din ng magandang gantimpala. Tiyak, ang mga taong ito ay naiinggit sa kanila para sa pagkuha ng gayong mga benepisyo. Hindi nagtagal, narating nila ang tuktok kung saan mayroong isang Mar-Angel na Grand Hall. May naririnig pang ang mga malalandi at mapaglarong boses na nagmumula sa loob. Pagdating sa entrance, nagsalita ang isa sa Wei Brothers. Hintayin mo ako dito, Senior Brother Yang. Ipapaalam ko sa Second Mountain Lord ang iyong pagbisita. Tumanggo si Yang Kai at matiag ang naghintay. Ang nakatatandang kapatid na Wei ay pumasok sa Grand Hall, at ilang sandali lang, lumabas siya at sinabi kay Yang Kai. Ang Second Mountain Lord ay handang salubungin ka. Sumama ka sa akin, Senior Brother Yang. Sa sandaling sinundan ni Yang Kai ang Wei Brothers sa Grand Hall, naamoy niya ang isang mabangong halimuyak at nakaramdam ng medyo dekadenteng aura. Pagtingala niya ay nakita niya ang napakaraming damit pambabae na nakakalat sa lupa na may kasamang ilang damit pang ilalim. Sa kabilang dulo ng Grand Hall, may isang medyo malambot na lalaki na nakahiga sa isang malaking upuan, napapaligiran ng 7 o 8 babae na nakasisiwalat na damit. Ang mga babaeng ito ay may suot na iba't ibang estilo ng pananamit, at sila ay maganda sa kani-kanilang sariling paraan. May babaeng lumuhad sa kanyang harapan at tinulungan siyang imasahe ang kanyang mga binti. Mayroon ding isang babae na hinayaan ang lalaki na humiga sa kanyang mga hita at hinimas ang kanyang mga templo. Ang isa pang babae ay nakitang humigop ng alak sa kanyang bibig at pagkatapos ay ipinasa ito sa bibig ng lalaki. Ang tanawin ay lubhang malazwa. Halos hindi natatakpan ang mga babaeng ito dahil nakalabas ang malaking bahagi ng kanilang balat. Nang pumasok ang Wei Brothers at Yang Kai sa lugar, ang mga babae ay tumingin sa kanila gamit ang kanilang nakakaakit na mga mata. Maging si Matian Yuan o ang Wei Brothers, lahat sila ay nagsabi na ang pangalawang Mountain Lord mula sa Profound Yang Mountain ay isang malaswang tao. Parang totoo nga, ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay pawang Heaven Opening Realm Masters mula sa 3rd grade hanggang sa 5th grade. Matapos makapasok ang Wei Brothers sa Grand Hall, ibinaba nila ang kanilang mga ulo at tinitigan ang kanilang mga paa habang si Yang Kai ay nanatiling nakatingin sa lalaki. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang malambot na lalaki ay nagkurbo ng kanyang mga labi sa isang masamang ngiti. Habang nanatiling nakahiga sa upuan ay inilibot niya ang kamay sa isa sa mga babae dahilan para mapaungol ito ng walang tigil. Gusto mong sumali sa Profound Yang Mountain? Walang emosyong tanong ng lalaki. Ikaw ba ang Second Mountain Lord ng Profound Yang Mountain? Sa halip ay tinanong siya ni Yang Kai. Napangiti ang lalaki. Ang haring ito ay Second Mountain Lord ng Profound Yang Mountain, Yun Fei Bai. Kalahating taon na ang nakalipas, isang babae at 2 lalaki ang dumating sa lugar na ito. Ikaw ba ang nanakit sa babaeng iyon? Tanong ni Kai. Pinaikit ni Yun Fei Bai ang kanyang mga mata at sinaman ng makahulugang tingin si Yang Kai. Sa gilid, napagtanto ng Wei Brothers na may nangyari nang lumingon sila kay Yang Kai. Hinailan ng Senior Brother Wei ang manggas ni Yang Kai at palihim na kinausap ito. Bakit mo ito tinatanong, Senior Brother Yang? Isang walang kibo si Yang Kai ay tumitig kay Yun Fei Bai. Totoo ba ito? Binawi ni Yun Fei Bai ang kanyang kamay at dahan-daang umupo bago tumitig sa Wei Brothers. Sa harap ng mahigpit na titig, ang magkapatid ay agad na basang-basa sa malamig na pawis nang makaramdam sila ng gumagapang na sensasyon sa kanilang mga anit. Pagkatapos, lumingon si Yun Fei Bai kay Yang Kai at nakangiting sumagot. Nasaktan siya ng haring ito. Dapat niyang madama ang karangalan na ako ay interesado sa kanya, ngunit hindi niya pinahahalagahan ang aking kabaitan. Walang pagpipilian ng haring ito kundi saktan siya ng kaunti, anong mali? Kilala mo ba siya? Oo, tumanggo si Yang Kai. Siya ang aking lady boss. Sinabi ni Yun Fei Bai. Kung ganoon, hindi ka naririto para sumali sa Profound Yang Mountain. Ano ang layunin ng iyong pagbisita? Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Dahil nasaktan mo ang lady boss, narito ako para ibalik ang pabor. Nagulat si Yun Fei Bai saglit bago niya pinagdikit ang kanyang mga palad at napanganga. Ikaw, gagantay ka sa akin. Pagkatapos, pinalaki niya si Yang Kai. Kakapasok mo pa lang sa 5th grade, di ba? Bakit ka gumagawa ng eksena dito sa Profound Yang Mountain sa halip na palakasin ang sarili mong paglilinang? Sawa ka na bang mabuhay?
Huminto siya sandali. Mabuti. Ang hari na ito ay naghahanda upang harapin ang kalapiteng mababa ang lipad sa loob ng ilang araw. Dahil napunta ka na dito, huhulihin kita at saka ko siya hahanapin. Naniniwala ako na mahalaga siya sa iyo, kaya naman labis kang nag-aalala sa kanya. Dapat kang gumawa ng isang mahusay na bargaining chip. Gusto mo akong hulihin. Tingnan natin kung may kakayahan ka. Sa sandaling matapos magsalita si Yang Kai, pinakawalan niya ang kanyang 5th grade Heaven Opening Realm Aura at parang Flood Dragon na umaalis sa karagatan, sinisingil niya si Yon Fei Bai. Ang Wei Brothers na nasa tabi niya ay napilitang mag-stagger backward mula sa impact habang si Yon Fei Bai ay nanatiling nakaupo habang tinitingnan si Yang Kai ng masamang tingin. Ang lakas ng loob mo. Ang isa sa mga babaeng nakasando sa lalaki ay sumigaw at itinaas ang kanyang kamay bago itinulak ang kanyang palad patungo kay Yang Kai. Ang babae ay isang medyo makapangyarihang cultivator sa 5th grade Heaven Opening Realm. Nakasuot ng napakanipis na damit, nalantad ang kanyang mga mamahaling lugar habang kumikilos siya. Kahit sinong lalaking makakita nito ay mararamdamang kumukulo ang kanilang dugo. Mawala. Sumigaw si Yang Kai at itinulak ang kanyang kamao. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, ang babae ay sumigaw at nag-spray ng isang subo ng dugo habang siya ay pinaalis. Ang kanyang malambot na katawan ay bumagsak sa dingding at pagkatapos ay nahulog sa mga labi. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Yon Fei Bai habang siya ay tumayo ng tuwid at umuungal. Kabastusan. Hindi siya kumibo ngayon lang dahil sa tingin niya ay hindi na kailangan. Walang paraan ang isang bagong na-promote na 5th grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring magkaroon ng maraming lakas, kaya ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay dapat na kayang harapin siya. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip ni Yon Fei Bai na ang pinakamalakas niyang babae ay ipapadala sa paglipad pagkatapos lamang ng isang palitan ng suntok. Natulala ang ibang mga babae, ngunit hindi nagtagal ay natauhan sila at sumigaw habang ginagamit nila ang kanilang secret techniques kay Yang Kai. Ang mga babaeng ito ay hindi lamang mga laruan ni Yon Fei Bai. Pagkatapos ng lahat sila ay mga Heaven Opening Realm Masters na malakas sa kanilang sariling karapatan, kahit na medyo iba-iba ang kanilang mga grado. Sa kasalukuyan, sabay-sabay silang gumagawa, kaya't ang tanawin ay parehong kaakit-akit at kahanga-hanga. Isang walang takot na si Yang Kai ang sunod-sunod na inilabas ang kanyang mga kamao, na nagpakawala ng mga anino ng kamao habang inaatake niya ang mga babae sa lahat ng direksyon. Tuloy-tuloy na narinig ang mga pagsabog habang binubuga ng kanyang world force ang nakapalibot na mga pader. Ang mga babaeng ito na nakasuot ng kaunting damit ay pinalipad lahat sa iba't ibang direksyon. Sa gitna ng umaagos na alikabok, bumaril si Yang Kai sa kalangitan at tumingin sa paligid bago nagkunot ang kanyang mga kilay. Napakahina, walang sino man sa kanila ang makakalaban. Bukod sa unang babaeng nakipagpalit sa kanya ng mga galaw, mayroon ding isa pang 5th grade Heaven Opening Realm Master sa mga babaeng ito habang ang iba ay 3rd grade at 4th grade. Gayunpaman, ang dalawang 5th grade Heaven Opening Realm Master na ito ay ganap na hindi maihahambing kay Matian Yuan. Pagkatapos ng labanan laban kay Matian Yuan, mas naunawaan ni Yang Kai ang kanyang sariling lakas. Naisip niya na ang lahat ng 5th grade Heaven Opening Realm Masters ay magiging kasing lakas ni Matian Yuan, ngunit pagkatapos ng labanang ito, napagtanto niya na sobra niyang pinahahalagahan ang iba habang minamaliit ang kanyang sarili. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na hindi ito nakakagulat. Si Matian Yuan ay nahulog mula sa 6th grade Heaven Opening Realm hanggang sa kanyang kasalukuyang lakas, kaya siya ay nasa pinakatuktok ng 5th grade. Ang dalawang babaeng ito ay natural na mas mahina kaysa sa kanya. Ang lugar ay magulo, ngunit kahit na ang mga babae ay nasugatan ni Yang Kai, sila ay buhay pa rin. Sa labas ng mga guho, ang Wei Brothers ay natulala sa mga pangyayari habang nanginginig sila sa takot.